Hello guys! Kamusta kayong lahat? So, it's been a long time bago ako ulit nakapag-recording, nakapag-live video. Kasi recently ang mga sinesend ko dito, mga pinapost ko dito ay mga Bible verses with devotionals. So, kamusta naman kayong lahat? I hope that you are all doing great by God's grace. So, daming ganap lately since I'm already at my 6 weeks of pregnancy. Something came along last night. So, pinag-bed rest kasi ako ng aking OB-GYN dahil medyo maselan yung pregnancy ko. And sa ultrasound ko last Tuesday, wala pang nakita na embryo or heartbeat. Pero meron ng yolk sac. So, ang advice sa akin na OB is to really have a bed rest. Binigyan ako ng pampakapit. So, after 2 weeks, ipapatransvaginal ultrasound ulit just to see if there will already be an embryo or heartbeat. Kasi if none, para pang dinideclare nila na ako ay na parang miscarriage kasi hindi nag-develop. So, we're praying, kami ng husband ko, and many are praying for us na sana nga magtuloy-tuloy yung progress ng pregnancy. Since nakakapampakapit, total bed rest, hindi ka pwedeng makikilos, hindi unavoidable, mahirap yun for me kasi knowing me, ako lahat gumagawa sa bahay. So, naiintindihan naman ng mga kasama ko dito since nandiyan naman yung husband ko, siya nag-asikaso dun sa anak namin, si Yuan. Pero hindi ko maiwasan, syempre, kailangan mo pa rin tumayo para kumain, maligo, umihi. And may time na hindi ako mapakali kasi nang wala akong ginagawa. So, kahit papano, dahan-dahan lang ako. Ga-assist pa rin ako kung as long as di magbubuhat, hindi ako matatagtag. Pero, like last night kasi, the first time I have ever encountered, or for the very first time na ako natakot ng ganong katindi sa buhay ko. Something happened last night. Share ko lang yung nag-experience ko. Kasi last night, medyo hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng severe bleeding. Nung nakaraan, nag-spotting lang ako, mga light lang, brown discharge, mga light red spotting, which is very normal daw for first trimester kasi may mga time na nagbi-bleed talaga from implantation bleeding or mga hormonal changes or meron kang hemorrhage sa loob. Since meron ako noon at may pampakapit, okay lang naman, siguro ako nilalabas lang. Pero kagabi kasi, parang iba yung pakiramdam ko. Nung naligo ako, tapos umihi ako, pagpunas ko ng wipes, pulang-pula, mga lumalabas sa akin. So, dumami hanggang sa mapuno yung wipes. Tapos, nung umihi ako, nasyak ako, pag-ihi ko, as in bumulwak, parang regla na pulang-pula yung ihi ko, and may something na buo na lumabas. Hindi ko na lang papakita dito kasi medyo, sabi mga private, lang yon, sensitive image eh. So, as in may buo-buo. So, that's the time na dinala na ako sa ER. Sabi ko, naku Lord, nakunan yata ako. Diba? So, dinala ako sa ER. Pero pagdating dun sa ER, syempre, unfortunately, wala kami ibang, kasi private lang eh. Pero, to be honest, talagang, we're really, ngayon, sabi ko, naku, wala pa naman kami hawak na pera ngayon. And hindi naman pala covered ng HMO. Any pregnancy-related na mga cases, hindi covered ng HMO. So, since nandun ako, dahil ako yung dinugo, dahil pregnant ako, hindi siya covered ng HMO. So, we are, pwede ka lang magbayad ng cash or ng bank transfer, ganyan, or insurance. Kaso yung sa insurance kasi ng husband ko, hindi kasi, walang ganyan, parang investment lang siya. So, yun, talaga hindi ko na lang inisip muna yon. Pero nung before that bago ko dinala sa ER, tinawagan kasi nung husband ko yung OB ko and sinabi yung about sa nangyari sa akin. Sabi niya, dalhin mo na sa ER, naku baka raspahin daw. So, narinig ko pa lang yung word na raspa, na-tense na ako, kinabahan na, natakot na ako. Kaya nung binipi ako, ang taas ng BP ko, sobrang taas. 160, 110. Ay, 150 muna, over 100 yata, tapos 160. Tumaas pa, tumaas. So, sabi ko, tataka rin ako kasi last time naman nung binipi ako sa OB, normal naman yung blood pressure ko. So, feeling ko nagpanic lang din ako kasi syempre first time kong mangyari sa akin yung gano'n, na dinugo ako. Kasi sa anak ko dati, 8 years ago, wala namang ganyan. That's for 34 na ako ngayon. Parang natakot ako. Anong gagawin ko? Ganyan. Takot din ako dun sa procedure na gagawin na pag nakunan.
So, yun. Kaya siguro ganun, nagkaroon na ako ng anxiety. Nag-trigger na. Pero that na, sobrang blessed ko sa partner ko, sa asawa ko kasi. Talagang nakita mo, kalmando siya. Alam mo yung hindi siya nagpapanik. Hindi niya pinapakita sa akin tapos pinag-pray over pa niya ako. Diba, pray kami doon. Sinurrender na namin kay Lord. Actually, ang miraculous na nangyari kasi, pinairal ko pa rin yung ito yung talagang you will really trust God. Kahit na you don't understand what's going on the situation, hindi ko alam kung makukunan ba ako or ano mangyayari sa amin, diba? Tapos paano yung mga bayarin. Talagang time na yun, inuna namin yung prayer, diba? Pinarioritize namin makapag-pray kami even doon sa loob ng ward. Kaya parang na kahit pa paano, pumanatag ako. Kasi Lord, pag sinurrender mo kasi kay Lord, you will really be at peace. Yun, nag-decide kami na so yun nga, napansin ko, parang hindi naman sumakat yung puson ko. Hindi naman yung good sign, hindi naman sumakat yung puson ko. Talagang madugo lang siya. Pero nung umihi ako, nabawasan na, hanggang sa nag-subside totally yung bleeding ko. Pata ka nagpanty kasi, nag-napkin ako. Hindi naman napuno yung isang pad. And medyo hindi naman siya as in sobrang lakas na. So, nag-decide yung husband ko kami na i-discharge na lang ako. Pumayag naman yung hospital, basta i-monitor lang daw yung blood pressure ko. Tapos, kung magkakaroon daw ulit ng profuse bleeding, don't hesitate na dalhin daw ako agad sa ER, ganyan-ganyan. Kasi pag daw nangyari ulit yung bleeding, no choice, kundi raspahin. Pero, after 2 weeks kasi, I have to return to the OB for my ultrasound para makita nga kung may heartbeat na. Kasi possible din daw na baka mamaya may mga normal daw na pregnancy na kahit daw nagbi-bleeding na ganun is healthy naman yung pregnancy. The baby is still there pa rin. So hindi naman niya sinasabing wala na akong baby, buntis pa rin ako. Pero para ma-sure lang, kailangan makita talaga yung resulta ng ultrasound ko if there will be a heartbeat. Kasi kung wala, hindi na ako So it's the time na talagang. So I'm just sharing this to share with you how important it is to really have a relationship with God. Napaka-importante ng prayer. Ngayon, pag uwi namin, although pinayaran pa rin kaming bill, syempre mas magastos din kasi pag nag-admit ako tumatakbo metro doon Tapos, wala naman doon yung OB ko, hindi nagpunta. Diba? Parang nag-i-instruction na over the phone, nasabi lang doon sa mga nurse. Pero, kasi private yun, kaya talaga nag-decide na kami na umuwi na lang, sis, okay naman ako, no? Hindi naman ako namimilipit sa sakit, diba? So, ako na rin nilakasan ko na rin loob ko kasi ayoko rin gumastos kami ng malaki, wala naman kaming hawak. So, talagang sinurrender na lang namin kay Lord. And, nakita nyo guys, yung sobrang importansya na meron kang quality relationship, meron kang prayer life, may relationship ka kay God. So, anything that happens to your life, alam mo na God is in control may kapababayaan. So, kahit ganito, nagbe-bedrest ako ngayon, may bleeding pa rin ako ngayon, pero parang very light na lang. Hindi na ako natatakot Sabi ko, Lord, bahala ka na lang kung anong malooban mo. Diba? Sinurrender na namin sa Kanya lahat. Pero, ayun, isang mga ganitong situation, talagang we shouldn't hesitate to fall onto God. Talagang siya lang yung tatakbuhan natin. Pag may mga bagay na, sabi nga, you are facing the unknown or the uncertain things of life, you don't know what will happen next. Pero, pag pinairal mo lagi yung faith, kahit gano'ng kalaki yung problem mo, pag na-magnify mo si God sa situation, at pinairal mo yung faith mo, everything will be okay Kahit nandun pa rin yung problem, you will have a proper perspective. Magiging panatag ka. Kasi, kalaban talaga natin yung anxious thoughts, anxious heart Pag umiral na yung takot, wala na. Hindi ka na makapag-isip na maayos. Mas magiging magulo ang lahat. Pero pag tinaas mo sa Panginoon, diba, you know that He will be in control and He will carry you through, diba? So, yun lang. Yun yung ginawa namin. Kaya ngayon, I'm sharing this to you kahit na hindi ako okay ngayon. So, I pray na I hope that you will also pray for me and for our baby Len, and I hope that this message has encouraged you as well. Siyempre, kay God lang tayo magtitiwala. He loves us and He will not leave us, not forsake us. Everything happens for a reason. So kami, tanggap namin kung halimbawang binawi yung baby o sabi ko, everything is okay lang. In His perfect time, diba? May ganun talaga. Tanggap namin, sabihin lang nun, hindi pa na tayo, hindi pa niya kalooban, diba? So, okay lang. God is still good, diba? Ayun lang. Bye. God bless.